Sinipa ni Adonis pabukas ang pinto ng kanyang kwarto dahil buhat niya si Hazel. Hinahalikan din niya ang mukha at leeg nito, habang ang dalaga ay nakakapit sa balikat niya para di ito mahulog. Ang dalawang binti nito ay nakapaikot sa kanyang baywang. Nakangising naglakad siya palapit sa kama at ibinagsak ang dalaga roon. Tumunghay siya sa mukha nito na bakas ang init na nararamdaman nito. At sa unang pagkakataon ay sa loob ng dalaga niya nilagay. It was so satisfying and addicting. Dahil sa totoo lang ay mas enjoyable at masarap kapag raw sa loob ng dalawang magkapareha. Dumapa siya sa likod nito at hindi ito nagreklamo dahil sa bigat niya. "I love you, Hazel," he whispered. Hindi rin siya huminto sa paghalik sa balikat nito. "I love you too, Adonis," ganti nito. Kontentong pumikit siya. Hindi naman siya inaantok pero parang mas gusto niyang tumigil muna sa pag-ikot ang mundo para manatili sila sa ganitong posisyon. Iyong walang inaalala at tanging ang kaligayahan lang nila ang bumabalot sa mundo nila. Sinusuklay niya ang basang buhok nito habang nakadapa pa rin siya rito. "I want to create our own world. Isang mundong masaya at walang problema. Isang perpektong lugar na titirhan nating dalawa. Tapos bubuo tayo ng pamilya na hindi kayang sirain ng ibang toxic kung mag-isip." Humagikhik si Hazel pagkatapos sabihin ito. Pero walang bagay na perpekto sa mundong ito. Sa panaginip lang mangyayari ang ganito. "But we can still make it happen, you know," usal niya. Kung pipiliin natin na mabuhay katulad ng pinapangarap mo, ay mangyayari yun. Kung hindi tayo magpapatalo sa paninira at mapanuring tingin ng iba, ay masaya pa rin tayo. Hindi minsan sumagi sa isip ko ang bagay na ito. Pero simula nung makilala kita, ay nakaramdam ako ng pagkabahala. Natatakot ako na hindi pala tayo ang para sa isa't isa. Halata nga ang pangamba sa tono nito. Kaya naman, hinawakan niya ang isang kamay nito. "Huwag kang mag-isip ng negatibo. Alam mo ba ang tinatawag ng iba na string of fate? Ang sabi nila ay natali ito sa daliri natin. Pero sa akin, tayo mismo ang pipili ng taong mamahalin natin. Kaya tayo rin ang bahalang magtali ng string na iyon sa ating daliri. Kung pipiliin mong putulin iyon, ay ikaw din ang may karapatan na gawin yun." Napangiti si Hazel nang marinig ang sinabi nito. Bakit nga ba niya po problemahin ang ganitong bagay? Sila ang writer ng sarili nilang buhay. At depende sa kanya kung paano niya isusulat ang magiging buhay niya. Kung pipiliin ba niyang maging miserable ang buhay niya o maging masaya siya. Walang magdidikta sa kung paano niya paiikutin ang storya ng buhay niya. Dahil siya lang ang may kontrol sa gusto niyang mangyari. Hindi ang ibang tao na gusto lang siyang hilahin pababa. Sa tuwing mag-uusap silang dalawa ng binata, ay maraming bagay ang pinapaintindi nito sa kanya. Mga bagay na pilit niyang iniignora sapagkat ang nasa isip lang niya ay ang kasiyahan niya. Adonis made her realize everything that she didn't put in her mind. "Hazel, kung biglang sabihin ng magulang mo na bumalik ka na, aalis ka ba at iiwan mo ako rito?" Mahinang tanong ni Adonis. Natigilan siya. Hindi pumasok sa isip niya na baka nga darating ang araw na pauwiin na siya ng magulang. At parang nilalapirot ang puso niya. Ayaw niyang iwan dito si Adonis. She wants to stay here with him. Ngunit paano nga kung kahit ayaw niya iipilit nila na bumalik siya? Kumilos siya kaya umalis sa pagkakadapa ni Adonis sa kanya. Bumangon siya at sumandal sa headboard ng kama pagkatapos ay hinila ang kumot at tinakpan ng katawan. Tiningnan niya si Adonis kapag dakaing ngumiti. "Kung aalis ba ako ay pipigilan mo ako?" Tanong niya. Gusto niyang subukan kung gaano siya nito kamahal. Kung handa rin ba itong iwan ang bukid nito para sumama sa kanya sa Amerika. Hindi sa wala siyang tiwala sa nararamdaman nito sa kanya.
Ang nais lang niya ay marinig na handa itong gawin ang lahat para sa pagmamahal nito sa kanya. Ginagap ni Adonis ang palad niya at pinisil yun. Ni hindi nito alintana kahit hubad ito. Hazel, paano kung ayaw sa akin ng magulang mo? Nagkaroon ng bikig sa lalamunan niya si Hazel. Hindi niya alam kung paano sagutin yun. Dahil hindi pa niya alam kung magugustuhan nga ba ito ng magulang niya. Paano kung may napipisil na silang lalaki na pakakasalan niya? Dahil minsan ang nabanggit ng magulang niya ang bagay na ito. Her mother mentioned the name of the man but she can't remember it. Hindi niya lang ito mabanggit sa binata at baka mag-alala ito. Baka isipin ito na ipinagkasundo na siya sa ibang lalaki kahit hindi naman. Baka pagmulan pa ito ng hindi nila pagkakaintindihan at ayaw niyang magtampo ito sa kanya. Ayaw niyang mawala ang ngiti sa labi nito at mapalitan ng galit sa kanya. Kung ire-reject ka nila, ay ipaglalaban kita, Adonis. Sasama ako sa iyo at willing na tumira dito sa maliit na bahay mo. Mahal na mahal kita kaya handa kong talikuran ang lahat ng yaman na meron ako. Madamdaming usal niya. Kaya mo naman akong buhayin kahit na magsasaka ka lang. Ngumiti si Adonis at hinalikan ang likod ng kamay niya. Masaya ako sa narinig ko. Hindi ko bibitawan ng kamay na to kahit tagain pa ako ng papa mo. Will my father really do that? Hindi naman siya kriminal. At ang isa pa ay mabait sila. Nakangusong saad niya. Tumawa si Adonis at dumapa sa kandungan niya. Hinaplos niya ang noo nito. Pangako iyon, Adonis. Kahit anong sabihin ng magulang ko, pipiliin pa rin kita. May munting ngiti sa labi na pinagmasdan niya ang mukha nito. Magugustuhan kaya ito ni Clara? Tanong ni Hazel kay Adonis. Hawak niya ang isang malaking stuffed toy na panda. Pwede itong yakapin ng bata kapag matutulog ito. Sa bahay nila sa Los Angeles ay puno iyon ng mga stuffed toys. Mula maliliit hanggang sa malaki. Simula pa kasi noong teenager siya ay na-addict siyang mangolekta ng mga ganito. Kaya naman, may isang kwarto sa kanilang bahay na lahat ay mga collections niya. Sa laruan, stuffed toys, at ang mga pictures na kinunan niya noon. Hindi mapili si Clara. Kung anong ibibigay mo, ay matutuwa na siya at tatanggapin niya agad. Tugon ni Adonis. Tiningnan pa niya ang hawak nito at napatango-tango. Malambot iyon sa kamay kapag hinahawakan. Sige, ito na lang ang bibilhin ko. Ani Hazel at tinanong sa tindera kung anong price ng stuffed toy. Pagkatapos ay binayaran nito. Ikaw, wala kang bibilhin? Baka magtampo niyan si Clara kung wala kang ibibigay sa kanya. Oh, I already bought one. Tugon niya. Ah, kailan pa? Nung pumunta ako sa iyo sa Baguio. Alam mo na pala ang tungkol sa kaarawan niya pero di mo man lang sinabi sa akin. Nakalabing sikmat nito. Adonis just shrugged his shoulders. Wala ka na bang ibang bibilin para uuwi na tayo? Wala naman na akong maisip. Siya na lang ang humawak sa stuffed toy habang papunta sila sa kinapaparadahan ng sasakyan. Inilagay niya ang hawak sa backseat bago inalalayan si Hazel na sumakay. Nang binabagtas na nila ang daan pauwi ay pasulyap-sulyap ang dalaga sa binili nito. Parang hindi kontento ito sa regalo nito sa bata. Hinawakan niya ang kamay nito habang ang mata ay nakatutok sa kalsada. What's wrong? Hindi ka ba satisfied sa binili mo? I'm just wondering. Anong binili mo para kay Clara? A music box. Tugon niya at sinulyapan nito. Amused na ngumiti siya sa nakitang pagtalim ng mata nito. Mariing kinurot pa nito ang braso niya. Idudugtong sana niya na custom-made iyon at pinagawa niya sa isang kaibigan niya na ganun ang business nito. Ito kasi ang naaalala niyang iregalo sa bata dahil matagal nang iniuungot nito iyon kay Rigor, subalit hindi bumili ang kaibigan niya. She sighed. Kung nasa Amerika lang ako, ay bumili na ako ng mas maganda pa. I'm not saying that this is ugly, but it's okay.
Napatingin siya sa cellphone niya na inilagay niya sa dashboard kanina. Tumunog kasi iyon. Tiningnan niyang tumatawag at kumunot ang noo niya. Bagong numero ito at hindi nakaregister sa contact list niya. Nagdadalawang isip siya kung sasagutin iyon. Baka spam na naman ito. Bakit di mo angatin? Takang usisa ni Hazel nang makitang binalik niya ito sa dashboard pagkatapos napatayin. Hindi ko kilala ang tumatawag. Muling tumunog iyon kaya napabuga siya ng hangin. Kinuha niya ulit iyon at pinindot ang answer button, pagkatapos ay nilagay sa loudspeaker at binagay kay Hazel. Hello? Is this Adonis? Bati ng isang hindi pamilyar na tinig. Hindi niya ito kilala, pero bakit kilala siya nito? Lumalim ang gatla sa noo niya habang si Hazel ay nanlaki ang mata. Mom? Bulalas ni Hazel. Nagulat siya sa pagtawag ni Hazel ng ganon sa nasa kabilang linya. Hazel, honey? Saad ng tinig. May kalakip ng saya sa boses ng ina nito. Akala ko ay maling numero na ang tinawagan ko. Ani mo nakahinga ng maluwag na dugtong pa nito. Hazel glanced at him and he smiled. Bigla kasing bumaha ang mukha ni Hazel ng pag-aalala. Hindi na niya kailangan pang hulaan kung ano ang iniisip nito. Sa nakalipas na 2 buwan ng dalaga, since she came here, hindi tumawag o kinamusta ito ng parents nito. Pero ito at biglang nagparamdam ang mga ito. Siyempre ay iba ang iisipin ng dalaga. Kamusta ka na, ma? Tanong ng dalaga na inabot ang kamay niya sa manibela. Maayos naman kami ng ama mo rito. Ikaw, iha, nagtatampo ka pa rin ba sa amin? Mahinang tanong ng ina nito. Sana ay maintindihan mo kung bakit namin ginawa ito sa'yo. He saw he pursued her lips and her eyes reddened sure enough. She's still sulking after her parents forced to come here. Pero nang sumulyap ito sa mukha niya, ay biglang napalitan ng tuwa ang ekspresyon ng mukha nito. Hindi naman, mom. Nag-enjoy ako na magstay dito. Ang ganda ng mga bukid at nasubukan ko na rin magtanim ng palay. You don't believe this, mom, but I tried eating snail and frog. It's so delicious and appetizing. Gusto ko na matikman at maranasan nyo rin ang mabuhay dito sa probinsya. May munting ngiting pumaskil sa mukha niya nang inisa-isa nitong banggitin ang mga naranasan at nasubukan nito. Natila ba nakalimutan na nito kung gaano nito kinaaayawan ng lugar magmula nang makapunta siya rito. Halatang masaya nga ito dahil kumikisla pa ang mata nito habang inilalarawan ng magagandang scenery dito. Ang boses pa nito habang nagsasalita ay puno ng excitement. Parang hindi makahintay na ikwento lahat sa ina ang mga naranasan nito. Ang mga napasyalan nito at kung paano ito nagkaroon ng mga kaibigan. She described everything as if she's a writer in a story. Kung ikaw lang din ang makakarinig, ay parang napuntahan mo rin ang sinasabi nito. I am very glad that you like it there, iha. Akala ko ay galit ka pa rin sa amin ng iyong papa. Nahimigan ni Adonis ang lungkot sa boses ng ina ni Hazel. Subalit nang tingnan niya ang dalaga, ay nakangiti pa rin ito. It was obvious that she didn't catch the sad tone of her mother. Naisip niya bigla na parang may iniinda ang ina nito. May mas malalim bang dahilan kung bakit pinilit nilang papuntahin ang kasintahan niya rito? Dahil kung talagang gusto lang nilang magtanda ito, di ba dapat ay pagkalipas pa lang ng 1 buwan, ay tumatawag na sila para pauwiin na ang dalaga? O kaya ay sinusundo na nila? Iha, naaalala mo pa bang nabanggit namin noon? Umarko ang kilay niya nang biglang namutla si Hazel at napatingin sa kanya. Kitang kinabahan ito ng di mawari. Parang isang sinabuyan ito ng asido dahil sa itsura nito. Kinabahan siya at may suspetsyang namuo sa kanyang utak. I forgot, mom. Naisip ko na i-push through ang tungkol sa kasal na binabanggit ng ama mo noon. Hindi binigyan ng ina nito na magsalita ang dalaga. Hindi ko alam kung papayag ka, pero gusto kong sabihin ito sa'yo para makuha ang saloobin mo tungkol dito. Sa narinig niya ay humigpit ang hawak niya sa steering wheel.
Ikakasal ba ang dalaga at itinatago lamang nito sa kanya? May sinabi na pala ang magulang nito tungkol doon pero hindi man lang nabanggit ng dalaga sa kanya. Sana man lang ay hindi siya magugulantang na marinig ito sa bibig ng magulang nito. Mom, please! Ani mo nang hihinang bulalas ng dalaga. Hindi na ito makatingin ng maayos sa kanya. Nagtagis ang bagang niya at binilisan niya ang pagpapatakbo ng sasakyan. He's mad of course because he felt cheated. Bumalik kasi ang sakit na nararamdaman din niya noon sa panloloko ni Savannah. Pero mas masakit pa rin ang nararamdaman niya ngayon. Nagtatagis ang bagang na tumanggi siyang tingnan ito nang hawakan ito ang namumuting kamay niya. Do you still remember his name? Walang kamalay-malay ang ina nito na nagkakaroon na ng mabigat na tensyon sa sasakyan dahil sa mga sinasabi nito. Hindi ko maalala. Mommy, ayaw ko munang pag-usapan natin ng tungkol dyan, please. Iha, tumawag ako para sabihin ito sa'yo. Gusto na ng papa mo na ituloy ito. Ang plano ng iyong ama ay sasadyain namin sila mamayang gabi para kausapin ang magulang ni Maximus bago kami bumalik sa Los Angeles. Besides, kapag nakilala mo na siya ay siguradong magugustuhan mo siya. Giit ng nasa kabilang linya. His name is Maximus. Maximus Montemayor. Sumagitsit ang gulong ng sasakyan sa kalsada nang biglang inihinto niya ito, habang si Hazel ay namutla at napatutop sa bibig habang mahinang tumili. Hazel, what's happening? Tarantang tanong ng ina nito. I'll talk to you again next time, Mom. Pinatay nito ang linya. Pakiramdam ni Adonis ay nabingi siya nang marinig ang pangalan niya sa bibig ng ina ng dalaga. He was shocked. Bakit hindi niya alam ang tungkol sa bagay na ito? Walang sinasabi ang magulang niya. Wala silang binanggit na ipagkakasundo siya sa babae. Umuwi naman siya sa kanila pero bakit hindi nila ito sinabi sa kanya? Then, naalala niya na sa Sabado nga pala ay kakausapin ng ama nito ang magulang niya. At ang kasintahan niyang ito ay hindi man lang alam na siya ang lalaking sinasabi ng magulang nito. Ito ba ang totoong dahilan ng magulang niya kung bakit pumayag sila na pumunta rito ang dalaga? Gusto nilang magkamabutihan o magiging close sila pagkatapos ay pasasabugi ng bomba sa harap niya? Or his eyes were burning with fury as he glared at her. Kilala ba siya ng dalaga simula pa lang sa unang tapak nito sa lugar nila? Pero umaakting lang na hindi siya nito kilala. Adonis, promise hindi ako pumayag noong sinabi nila ito sa akin. Maniwala ka sa akin. Hindi niya ito pinansin at muling nagmaneho dahil may bumubusina na sa kanilang likod. Nang subukan itong hawakan ng braso niya, ay matalim ang matang tiningnan niya ito. Kung alam nito ang lahat, ay napakagaling nitong artista. He let out a bitter laugh. I can't believe this, Hazel. You were much worse than I thought. Tinapik-tapik niya ang manibela habang hindi nabubura ang mapang-uyam ng ngiti sa labi niya. Sabi na nga ba pareho lang sila ng mga babaeng may motibo kapag lumalapit sa kanya. Pinarada niya ang pick-up sa labas ng bahay at bumaba ng sasakyan. Hindi niya pinagkaabalahan na pagbuksan nito ng pinto at basta dumiretso na lang siya sa loob ng bahay. He's really boiling inside. Bakit ba lahat na lang ng babaeng pag-aalayan niya ng puso ay napakasinungaling? Wala itong pinagkaiba kay Savannah. Pumayag ba ito na magtalik sila dahil alam nitong magpapakasal sila sa huli? Does she think she'll agree to their plan? Uunahan na niya ang magulang niya para tanggihan ang alok ng magulang ng dalaga. He's not a fool to agree with this. Adonis! Nakikiusap ang boses na tawag ni Hazel sa kanya at nagkukumahog na pumasok. Pakinggan mo naman ako. Narinig ko na lahat. Ano pa bang ipapaliwanag mo sa akin? Pakakasalan mo yung lalaking sinasabi ng nanay mo. Bakit? Dahil ba mayaman siya at kaya niyang ibigay ang lahat sa'yo? He mockingly said. Tinabig niya ang kamay nito na aktong hahawakan siya. It's always money that I can't have my own happiness. Humikbi si Hazel at napailing.
Aaminin ko na binanggit na ito ng magulang ko noon. Pero hindi naman sigurado yun. See? You admitted it yourself. Kumuyom ang kamao niya. Ayokong makipag-usap sa'yo ngayon. Tinalikuran na niya ito at lumabas ng bahay. Dahil sa totoo lang ay parang sasabog na siya sa galit. Tuluyang napahagulhol na si Hazel nang mawala sa paningin niya ang binata. Kahapon lamang ay pakiramdam niya nasa buwan na siya sa kaligayahan. Feeling pa niya ay parang nasa ulap siya. Ngunit sa isang kisap mata lamang ay nabasag ang buwan na binuo niya para sa kanilang dalawa ni Adonis. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Kung nahulaan lang niya na babanggitin ito ng ina niya dahil sa pagtawag nito, ay hindi na sana niya sinagot yun. Hindi naman kasi nito alam na numero iyon ng magulang niya. Di sana ay bago pa nito mapindot ang answer, ay napigilan na niya ito. Naiwasan sana ang ganitong hindi nila pagkakaintindihan. Napahawak siya sa dibdib dahil pakiramdam niya ay hindi siya makahinga. She felt stuffy inside. Parang may kutsilyong bumabaon doon at paulit-ulit na tumatarak yun. Nasasaktan siya hindi lang para kay Adonis, kundi pati na rin sa relasyon nila na kasisimula pa lang na mag-bloom. Ang malas naman kasi ng entrada ng ina niya. Kung kailan ang saya na nilang dalawa, saka naman ito naisipang tumawag at i-anunsyo ang tungkol sa kasal na iyon. Okay lang sana kung hindi iyon narinig ni Adonis. At kung siya lamang yun, ay nakapagpaliwanag pa siya sa kanyang ina at sabihin na mahal niya si Adonis. Naiintindihan niya si Adonis at wala siyang maramdaman na galit sa puso niya dahil galit ito sa kanya. Kahit naman kasi na sino ay magiging ganon ang reaksyon ni Adonis kapag nalaman mo na may nakatakdang ipakasal sa taong mahal mo. Maski nga siya ay baka mas malala pa ang magiging reaksyon niya. Aawayin pa niya ng todo ang lalaki at magdidemand ng paliwanag. She will also feel betrayed. Tapos naaalala niya ang sinabi nito tungkol sa pera. Is it because her ex-girlfriend left him because of money? Tama ang sinabi nito na mayaman si Maximus. Pero hindi naman dahil sa pera kaya ganun ang plano ng magulang niya. Isa pa, ay hindi naman siya pumayag sa gusto nila. Noong binanggit nila iyon, ay parang naisip lang nilang gawin ito pero hindi itinuloy. Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit ngayon ay biglang nagdesisyon silang iporso ang planong yun. Clueless talaga siya sa plano ng magulang niya. Pero bakit ito at siya ang inuusig ni Adonis, gayong inosente siya tungkol sa kasal na ito? Sumalampak siya ng upo sa sahig at sumandal sa upuan. Panay ang pagtulo ng luha niya dahil hindi kasi niya alam kung ano ang sasabihin sa binata. Dahil maliwanag nga na narinig nito sa bibig ng mama niya ang lahat. Siyempre, kahit na anong paliwanag ang sasabihin niya, ay hindi na maniniwala sa kanya ang binata. Niyakap niya ang sarili habang nakatitig sa pinto. Umaasa siyang muling pumasok doon si Adonis at mag-uusap silang dalawa. Subalit lumipas ang isang oras ay hindi ito dumating. Lalo tuloy sumikip ang dibdib niya. Nagsilaglaga na naman ang luha sa kanyang mga mata. He really hates me. Sumisigok na sabi niya. Sinong galit sa'yo? Hazel? Anong nangyari? Bulalas ni Andrea na siyang biglang dumating. Nang makita niya ang kaibigan ay lalong napahikbi siya. Lumapit naman ito sa kanya at niyakap siya. Sumubsob siya sa balikat nito habang humahagulhol. It's okay. Nag-away ba kayo ni Adonis? Nakita ko siya sa tindahan ni Tita Lourdes kasama si Nalito. Ang aga-aga ay umiinom sila roon. Kaya naisipan ko na puntahan ka rito. Anito habang hinahagod ang kanyang likod. She pursued her lips tightly and nodded. Kung sana ay sinabi ko agad kay Adonis ang tungkol sa kasal na iyon, ay baka hindi kami mag-aaway. Sana naging open ako sa lahat para hindi agad siya mag-assume ng bagay. Ikakasal ka sa iba? Gulat na gulat itong bumitaw sa kanya at tinitigan siya ng matiim. Nag-away kayo
Dahil may ibang lalaki ka? Matigas na umiling siya at sumigok. Hindi iyon sure, Andrea. Plano pa lang iyon ng magulang ko, pero walang kasiguraduhan ng lahat ng ito. At saka, hindi naman ako pumayag eh. Gusto kong ipaliwanag sa kanya, pero galit na galit siya sa akin. Pakiramdam ko ay tumatagos hanggang sa bato ko ang talim ng tingin niya kanina. Nasasaktan na kanyang bigkas. Sinabi rin niya kung ano ang agwat ng dalawang lalaki kung tungkol sa kayamanan ng pag-uusapan nila. At feeling niya ay isa pa ito sa ikinagagalit ni Adonis. Hinaplos nito ang kanyang likod. Baka pakiramdam ni Adonis ay niloko mo siya. Siyempre, ang saya ninyong dalawa na parang wala kayong problema, tapos may itatago ka pala sa kanya. At nabanggit mo kung gaano kayaman ang Maximus na iyan. Huwag mo itong babanggitin kahit na sino, lalo na kay Adonis, dahil kung tungkol sa bagay na iyan, ay sensitibo talaga ito sa kanya. Minsan ko nang na-overheard sa bayaw ko na si Rigor, na minsan na siyang iniwan ng isang babae dahil sa pera. Well, I'm not really sure about the details, but Adonis was so furious and hurt. Kaya kung galit siya sa'yo, maybe because he remembered everything, pero nasa iyo pa rin kung mas pipiliin mo si Maximus na isang bilyonaryo kaysa si Adonis na magsasaka lamang. Alam mo kung gaano kataas ang pride at ego ng isang lalaki. Ayaw nilang natatapakan ito. Of course, si Adonis ang pipiliin ko dahil siya ang mahal ko. Agap niyang turan. Kung ang tungkol kay Maximus ang pag-uusapan, bakit niya pipiliin ang lalaki kung kahit minsan ay hindi naman niya ito nasilayan? Hindi ko pa kilala ang lalaking yun at wala akong nararamdaman sa kanya. Then, ipaglaban mo ang pagmamahalan niyong dalawa ni Adonis. Patunayan mo na hindi pera ang dahilan para iiwan mo siya. Pampalakas nito ng loob niya. Sabihin mo na kahit ang Maximus pa na iyon ang may-ari ng Pilipinas ay hindi ka magpapakasal sa kanya. Dahil isang lalaki lang ang umuokupa sa puso mo, kundi siya lamang. Nagbaba siya ng tingin nang bumalik sa isipan niya ang pagkamuhi sa mata ni Adonis. Will he listen to her if she talks to him? Nanunood kasi sa kaluluwa niya ang galit ng binata sa kanya at aminin niyang natatakot siya rito. Parang ang gusto lang nito ay pilipitin siya dahil sa galit. And she also saw disgust in his eyes, as if he really loathes her. She closed her eyes tightly and balled her fist. Hindi siya naniniwala na dahil lamang sa pagtatago niya tungkol sa kasunduan na yun kung bakit labis ang muhi nito sa kanya. Feeling niya ay mas malalim pa roon. But she can't guess it. Dahil hindi naman niya mahulaan kung saan siya magsisimula para malaman ang dahilan nito. Hazel, kaarawan ng pamangkin ko bukas pero kung gusto mong tulungan kita upang magkaayos kayo ay gagawin ko. Alok nito. Umiling siya at malungkot nang ngumiti rito. Ayaw ko naman na masira ang importanteng araw ni Clara. Kaya ako na ang bahalang mag-ayos sa problema namin ni Adonis. Tanggi niya. Baka pag ginawa nila iyon ay mas lalo pang iiwasan siya ng binata. Kung kailangan mo ng tulong ay sabihan mo lang ako ha. Willing naman kitang tulungan. Pero kung ayaw mo na naman sa kanya, ay sabihin mo lang para akitin ko rin siya. Biro pa nito. Pilit ang tawang tumango siya at nagpasalamat sa dalaga. Nang gabing iyon ay umuwing lasing ang binata. At nang kinakausap niya ito ay para lang siyang hangin kung lampasan nito. It was like he didn't see her at all. Ni hindi siya nito sinulyapan at nagtuloy-tuloy lang itong pumasok sa kwarto. Narinig pa niya ang tunog ng nilak nitong pinto. Napatingala siya sa kisame at pilit na huwag na naman umiyak pero wala pa ring silbi. The pain in her heart was intolerable. Ang malamig na pagtrato nito sa kanya ay parang nalulublob siya sa isang napakalalim na balon at hindi siya makahinga. Ni hindi niya alam kung paano aahon para sumagap ng hangin. Adonis. Hiyaw ng puso at isip niya. Kung ganito ang magiging trato nito sa kanya hanggang sasabihin ng magulang niya na bumalik siya, ay hindi niya alam kung ano ang gagawin niya.
Gusto niyang magkaayos sila at bigyan niya ito ng assurance na ito pa rin ang pipiliin niya. Na ito ang kanyang pakakasalan at wala nang iba. Gusto niyang ito ang magiging ama ng magiging anak niya. Napalunok siya at lumapit sa pinto ng kwarto. Inilapat muna niya ang noo roon habang pigil ang kanyang hikbi. Nakikiramdam din siya kung gising pa ito sa loob o hindi. Ilang minuto ang lumipas ay sinubukan niyang kumatok pero wala siyang narinig na sagot mula rito. Kahit na ilang ulit siyang kumatok ay nananatiling tahimik sa loob ng kwarto nito. Laglag ang balikat na umatras siya at napaupo sa sahig kaharap ang nakapinid na pinto. Hihintayin niya na pagbuksan siya nito ng pinto para pipilitin niyang makinig ito sa paliwanag niya. Hindi siya aalis dito hanggat hindi siya nito kinakausap. Nakatulugan pa nga niya na nakasubsob siya sa kanyang tuhod at nang muli siyang magmulat ng mata ay maliwanag na sa labas. Hindi niya alintana ang pangangalay ng katawan niya. Pati na ang panginginig ng kanyang tuhod na mabilis siyang tumayo. Kinatok niya ang pinto nito pero walang sumasagot. She tried to push it and open and the door moved. Tanda ito nagising na ang binata at lumabas na ito. Bakit hindi man lang niya namalayan ang paglabas nito? Kapag naaalimpungatan siya, di sana ikinausap niya ito. Kinagat niya ang kanyang labi at nagsalubong kwilay siya para hindi na naman siya mapaiyak. Huminga siya ng malalim kapag daka at nagdesisyon na pumunta sa kusina. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay ang katahimikan ng buong bahay. Nang hihinang umupo siya sa silya at ipinatong ang mga braso doon, sabay sumubusob sa kanyang kamay. At nagsimula na naman siyang humikbi. Ayaw talaga nitong makausap at makaharap siya. Katunayan iyon nang hindi man lang ito nag-abalang gisingin siya nang malabasan siya nitong nakaupo sa labas ng kwarto nito. Hindi niya alam na may ganitong ugali palang mas matigas pa ito sa bato. Kahit mahal nito ang isang tao, he will not yield to that person. As if, once you betray him, he will never turn to face them again. At dahil ginawa niya iyon, ay hindi niya ata agad makukuha ang kapatawaran nito. Subalit ano ba ang gagawin niya para pumayag itong kausapin siya? Napakislot siya nang makarinig ng yabag sa sala. Mabilis na pinunasan niya ang pisngi at patakbong pumunta roon. Eksaktong papasok sana ito sa kwarto nito. Mabilis na hinawakan niya ang kamay nito but he shake it off. Adonis. Mamayang 9 ang selebrasyon ng kaarawan ni Clara. Mauna ka nang pumunta roon at may tatapusin lang ako. Malamig na bigkas nito. Tiningnan niya ang kamay na tinabig nito pagkatapos ay ang kasasarang pinto. Mapait siyang napangiti. Adonis, bakit ba hindi mo ako kausapin? Usal niya. Alam niyang hindi ito naririnig ng binata dahil sa hina ng kanyang boses. Pero sa kailaliman ng puso niya ay sana sagutin ito ng lalaki. Humigpit ang pagkakahawak ni Adonis sa cellphone. Katatapos lang niyang makausap ang ina nang masigurong umalis na si Hazel at pumunta sa bahay ni Bella. Pakiramdam niya ay sasabog na siya sa galit sa inamin ng ina. Nakakatawang isipin na akala niya ay magkaiba ang dalawang babae, sina Savannah at Hazel. Pero pareho lang pala. Pareho silang mapanlinlang na dalawa. Savannah approached him and said she loves him. Na siya lamang ang lalaking mamahalin at magiging kabiyak nito. Ngunit iyon ay dahil lang pala sa pera niya. Para makaipon ng perang pampakasal nila ng asawa nito ngayon. At ngayon, si Hazel naman ang gumawa nito sa kanya. At ano nga ba ang kasasabi lang ng kanyang ina? Umigting ang bagang niya at mariing kumuyom ang kanyang kamao. Parang naririnig pa kasi niya ang tinig ng kanyang ina. He's furious. Yes, iho. Naikwento nga sa akin ng mama niya ang tungkol sa bankruptcy ng business nila. Nagulat nga kami dahil hindi namin inaasahan na may malaking problema kinakaharap ang pamilya nila. At kagabi nga ay nakipag-deal sila sa amin ng papa mo na kung pwede ay ipakasal namin kayong dalawa para maisalba ang business nila. Pero ang sabi ko,
ay kausapin ka muna namin at makuha ang saloobin mo tungkol sa bagay na ito. Ayaw kong ipilit ang bagay na di mo gusto, Adonis. Ikaw pa rin ang masusunod at hindi namin pangungunahan ang desisyon mo. Tinanong din niya kung hanggang kailan ang babae rito, pero hindi sure ang mama niya. Wala raw nabanggit ang magulang nito kung kailan nila balak pabalikin ang dalaga sa Los Angeles. Bakit? Hinihintay ba ng magulang nito na ibalita ni Hazel na nasungkit na siya nito? Para pumayag na siya sa alok ng magulang ng dalaga? Estupido ba siya sa mata nila? Akala nila ay mananatiling lihim ang plano nila at hindi mabubunyag? Mabuti na nga lang, narinig niya iyon upang hindi agad siya nag-alok ng kasal sa babae. Baka kapag nagsasama na sila, ay saka naman niya ito matutuklasan. Good job, Hazel. You really got me this time, but I won't fall into your trap. Nagliliyab sa galit ang matang usal niya. Gusto niyang palakpakan kung gaano kapulido at kaplanado ang ginawa nilang plano ng magulang nito. Nagsinungaling din ba sila tungkol sa dahilan ng pagpapadala nila rito kay Hazel? Wow! Pati ang magulang niya ay pinaikot din pala nila. Ang mga taong may maitim na balak ay gagawin lahat para lang makuha ang gusto nila. Pero sino ba siya? He is the son of Rafael Montemayor, the business tycoon of his time. And everyone says that he is a Janus, a two-faced beast. At malamang ay ganun din siya. If they want to save their family business, then doing this kind of dirty tricks will not last long. See, bago pa sila magtagumpay ay natuklasan na niya. Mali sila nang gusto nilang biktimahin. Hindi siya magiging anak ni Rafael Montemayor kung madali lang siyang mapapaikot nila sa kanyang kamay. Nilinga niya ang refleksyon sa maliit na salamin. Ang nakikita niya roon ay ang walang emosyon at malamig na ekspresyon ng mukha niya. His mother once said, "He really looks like his father." And when he's serious and wears a stern face, he looks like hideous just like his father. Everyone will be trembling in their feet if they saw this kind of emotion in his face. This is usual face when he's interacting with his client. But to his parents and loved ones, it's always his soft side that he showed to them. At ito ang palagi niyang pinapakita kay Hazel. Ngunit sinamantala ng dalaga ang pinapakita niyang soft side. Tinakpan niya saglit ang mukha niya at nang ibaba iyon ay kalmado na siya. It was like 2 years ago when he acted like he was indifferent and unbothered to everything, like he wasn't hurt at all, like the emotion in his face a while ago was just an imagination. You want me to play along with you, Hazel? Then I will be the one to end this game you started. Bulong niya. Ang Maximus na punteriya ninyo ay kailan may di nyo mahuhuli sa bitag na ginawa nyo. Kinuha niya ang regalo niya kay Clara na music box. Kapag dakay, lumabas siya ng bahay at kinandado ang pinto. Pumunta siya sa bahay ni Bella na ang utak ay iniisip ang gagawin niya. Things will not go the way they planned because he already knew everything. Marami ng tao sa bahay ni Rigor pero agad na ispatan ng mata niya ang dalaga na nakaupo sa isang monoblock na upuan. Kaharap nito si Andrea at kumakain ng dalawa. Hindi niya makita ng maayos ang mukha nito dahil nakayuko ito, pero alam niyang ang peking lungkot na naman ang nakapaskil doon. Sinusubukan itong kunin ang simpatya ni Andrea. Nang makita siya ng dalawa na bumungad ay seryoso ang mukha ni Andrea habang parang maiiyak si Hazel na nakatutok ang tingin sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin at hinanap si Clara. Kasama nito ang ibang mga bata na naglalaro. Lumapit siya rito at lumiwanag ang mukha pagkakita sa kanya. Ngumiti siya at hinaplos ang ulo nito. Uncle Adonis, akala ko ay di ka na darating. Tuwang-tuwa na bulalas nito at niyakap ang kanyang kaliwang binti habang nakatingala sa kanya. Pwede ba naman iyon? Ito ang regalo ko sa iyo. He handed his gift and she immediately opened it. Nanlaki ang mata nito at napatili. Napangiti siya sa reaksyon nito at ginulo ang buhok nito. Thank you po, Uncle. Kaya love na love po kita kasi palaging binibilhan mo ako ng gift.
Ini-spoil mo na iyang dalaga ko, Adonis. Singit ni Rigor at tumayo sa tabi niya. Kapag palagi mo iyong ginagawa, ay hahanap-hanapin niya iyan. Hayaan mo na. Minsan lang naman sa isang taon ang ganitong okasyon sa buhay niya. Kibit balikat na bigkas niya. Isa pa, ay masaya ako tuwing nakikita ko ang tuwa sa mata niya. Bumuntong hininga lamang si Rigor at hindi nagkomento. Pinanood nilang lumayo si Clara at ang kaibigan nito para laruin ang music box. At naririnig nila ang mataginting na halakhak ng bata. Sinasabayan pa nito ng sayaw ang music box. Adonis, may problema ba kayo ni Hazel? Kaninang dumating siya ay napansin ko agad ang namumugtong mata niya. Tanong nitong bigla. Sinulyapan niya ito at huminga ng malalim. Their family is suffering from bankruptcy. Ha? Seryoso ba? Parang nahulaan na nito kung ano ang pinag-awayan nilang dalawa. Tumango ito at nagsalita. At gusto ng magulang niyang ipakasal siya kay Maximus. Akalain mo, Rigor? Akala ko, hindi niya ako talaga kilala. Pero kilala niya ako. At gusto lang niya ang pera ko. Siya at ang magulang niya, plinano nila to. Hindi ako makapaniwala. Wika ni Rigor at tila iiling-iling pa. Pero dahil dyan, makikipaglaro ako sa kanya. Kung umaakto siya na hindi niya ako kilala na ako rin si Maximus, ay aakto rin ako sa harap niya. Dahil si Adonis ang nakuha niya at hindi si Maximus. Saad niya. Kaya pala noong sinubukan kong aminin kung sino ako, ay ang sinabi niya ay hindi na importante yun. Yun pala ay dahil alam na niya. Hindi umimik si Rigor at nagsaboses ng pagtutol sa gagawin niya kay Hazel. Alam ng kaibigan niya kung gaano siya namumuhi sa babaeng katulad nito. Saksi ito noon sa paghihirap niya noong niloko siya ni Savannah. Tinapik niya sa balikat si Rigor bago ito iniwan doon. Pagkatapos ay lumapit siya sa pwesto ni na Hazel na agad tumingala sa kanya. Puno ng pag-aasam ang mata nito. Napigilan niya ang sariling pilipitin ang leeg nito. Can we talk? Privately? Dugtong niya sa huling salita, it was as if also in pain. Sige. Nauna siyang naglakad habang ito ay nakasunod sa likod niya. Lumabas sila sa bakuran ni Rigor at dinala niya ang babae sa silong ng isang puno ng bayabas. Hindi agad siya humarap dito at nanatiling nakatalikod lamang siya. Will you marry him? Papayag ka ba sa gusto ng magulang mo? Kung ang boses niya ay may halong lungkot, kasalungat naman ito sa totoong emosyon na nakalarawan sa mukha niya. Dahil puno ito ng galit at pagkamuhi. Kaya pinili niyang tumalikod dito ay upang hindi nito makita ito. Hindi! Ikaw ang mahal ko. Kaya bakit ko siya pakakasalan? Kahit itakwil ako ng magulang ko ay wala akong pakialam dahil pipiliin pa rin kita. Determinadong tugon nito. Nang uuyam na napangiti siya. This woman can really act like a professional actress. Kahit yata sabihin niyang nabuking na niya ito, ay igigiit pa rin ito na wala itong alam. Pero hindi ako kasing yaman niya, giit niya. Pinigilan niyang iwaksi ang kamay nito nang hawakan nito ang kamay niya upang iharap siya. Napalitan agad ng lungkot at dismaya ang ekspresyon ng kanyang mukha. Iniisip ba nito na ito lang ang may kakayahang umakting? Dahil kaya rin niyang gawin ito. Luhaan si Hazel habang nakatitig sa kanya. Maniwala ka sa akin, Adonis. Ang tungkol sa kasunduan na iyon ay alam ko, pero hindi iyon sineryoso ng magulang ko noon. This time, nagulat din ako. Please, maniwala ka sa akin. Ako ba talaga ang pipiliin mo? Pinalamlam niya ang kanyang mata. Kumisla pa nga ang mata niya na parang may luhang nagbabantang malaglag doon. Umiiyak na tumango ito at mahigpit na napayakap sa baywang niya. Isinubsob nito ang mukha nito sa kanyang dibdib at saka umiyak. Lahat ng sinasabi ko sa iyo ay totoo lahat. Kumuyo muna ang mga kamao niya bago gumanti ng yakap. Ang isang kamay niya sa ulo nito dumantay at hinagod ang buhok nito.
I believe you," he said, but his eyes were cold and ruthless. Walang bahid ng pag-ibig na nararamdaman niya rito. He's resisting himself to push her away from his embrace. "Huwag ka nang umiyak." Sumigok ito at lalong humigpit pa ang braso sa kanya. "Akala ko ay hindi mo na ako patatawarin at kakausapin. Hindi kita matitiis eh. Mahal na mahal kasi kita." Tumingala ito kaya agad siyang ngumiti at pinunasan ng ilalim ng mata nito. "Huwag ka nang umiyak. Hindi bagay sa iyo ang magkaroon ng malalaking eye bags." Sumubsob muli ito sa dibdib niya at sinabi sa muffled na tinig, "Hindi mo na kasi ako kinakausap at pinapansin." "And what do you expect me to do? Laugh and smile like a fool? Kahit na alam kong ginagawa mo akong gago?" Mabangis na sabi ng maliit na tinig sa utak niya. "Sabi ko naman 'di ba, mahal kita Hazel." Bulong niya. At para patunayan ito, ay lumayo siya ng isang hakbang para mahalikan ito sa labi. Dampilang iyon, kaya nang akmang hahabulin nito ang labi niya, ay pinitik niya ang noo nito. "Nasa labas tayo Hazel. Isa pa ay gutom na ako. Gusto kong kumain at tikman ang inihandang pagkain ni Bella." Matamis na itong ngumiti at inalahad ang kamay. Tinanggap niya iyon at magkahawak kamay sila na bumalik. Sa likod ng ngiti niya ay naroon ang pagkasura sa dalaga. Sa bagay, ano pa ba ang aasahan niya sa dalagang nasanay na sa karangyaan? Siyempre, gagawin nito lahat para hindi mawala ang mga tinatamasa nito. Diretso ang mata nito sa daan, kaya hindi nito nakita ang pagtalim ng kanyang mata nang tumingin siya rito.